Oo. Kaya nakikita nyo nga, diyan sa ating screen mga kababayan at sa ating thumbnail, mga walang yagballs. Oo. Ang sabi kasi ni Ping Lacson mga kababayan, wala man lang daw sumubok na kumontra o pumalag, ha, kahit may mga blanco doon sa bicameral report. Ha? So, walang pumalag. At ito po mga kababayan ay sinubukan na noong panahon ni Pangulong Duterte. Sinubukan na po ito na laruin ng mga kongresista, laruin ng mga kongresista ang budget, pero hindi po yan pumasa kay PRRD dahil doon nga, kung matatandaan nyo, binito ni FPRRD yung 95.3 billion na isiniksik doon sa budget noong 2019. Pero bakit ngayon? Ang tanong ni dating Senator Ping Lacson kung bakit wala man lang pumapalag or nagsasalita man lang na miyembro ng bicameral committee or miyembro man lang ng mga kongresista na wala man lang kumukontra dito sa anomalous budget na ito ng 2025 na tinatawag nga ito na by scam. By scam committee budget 2025. So now, mga kababayan, ano po ang sinabi ni Senator Ping Lacson dito? Panoorin po natin or babasahin ko po sa inyo kung ano po ang kanyang sinabi po dito. Ito po ang sinabi ni Senator Ping Lacson dito mga kababayan. Ito po ay sa kanyang Twitter, sa kanyang Twitter po ito. The BICAM report containing blank appropriations and reportedly signed by the Bicameral Conference Committee members looks like a repeat of 2019 GAA when FPRRD vetoed the 95.3 billion upon then Soto-led Senate strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that were not reflected in our ratified BICAM report. The big difference now, nobody among the present senators dared and cared to scrutinize the budget documents, hence this controversy now brewing. The Filipino taxpayer deserve an explanation and examination of the enrolled bill printed by hindi ko na mabasa yung sa baba. Basta ang ibig sabihin niya dito, mga kababayan, noong panahon ni Pangulong Duterte, there is a time na sinubok na rin ng mga mambabatas na laruin ang budget ng Pilipinas 2019. Pero hindi po ito pumasa. So, hindi po ito pumasa, nasilip ito ng grupo nila Ping Lacson. Yan, okay? So, that's good. That's good, mga kababayan. Gustong-gusto natin yan na may kumukontra pagka may nakikitang mali, kahit sino pa yan. Pag may nakikitang mali, punahin po natin. Hindi yung may nakikita ka ng mali, magbibingibihan ka, magbubulag-bulagan ka. Tama naman, no? Tama naman itong sinasabi ni Senator Ping Lacson. Bakit noong 2019, Bakit noong 2019 na mayroon silang may mga insertions din na sinusubok na palusutin pero hindi nakalusot kay PRRD? Bakit nga ngayon? Bakit ngayon walang sumusubok na kumontra or pumalag sa budget kahit puro kalokohan at puro mali? Kung tutuusin, noong panahon ni Pangulong Duterte, walang mga blanco, mga kababayan. Walang mga blanco, lahat po yan, may nakasulat na item, may presyo, at kung saan gagamitin. How come now? May mga blanco, pero walang pumapalag. Napakalaki ng mga insertions, pero walang pumapalag. Napakalaki ng pagbabago sa original ratified na mga dokumento at doon sa pagdating sa GAA budget, iba na. Bakit walang pumapalag? Bakit? Takot ba kayo? Or karamihan sa inyo nakikinabang? Yun po ang tanong. Bakit walang nagsasalita? Lahat ba tayo naaambunan na? Karamihan ba sa ating mga kongresista, mga senator? Or kayo ba ay naambunan? Kayo ba ay nakikinabang? O kayo ba ay kaibigan, sanggang dikit ng mga may pakulo
nitong budget na ito? Ha? Kami po ay nagtatanong bilang mamamayang Pilipino dahil kabahagi po kami, sa pera na yan. Kami po, kami po ay nagbabayad ng buwis. Sa bawat kilos namin, nagbabayad kami ng buwis. At pag kami ay nagkakamali sa pagbabayad ng buwis, katakot-takot na pahirap ang ginagawa niyo sa amin. Tapos kayo, ganun-ganun na lang. Hindi po papayag ang mga Pilipino dyan, mga kababayan. Kung bakit sa panahon ni Pangulong Duterte may kumukontra, ngayon wala. Ang kumukontra, may kumukontra ngayon eh. Ang kumukontra ngayon, sila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, sino pa ba? Ang mga kumukontra ang mga senador. Pero karamihan dyan mga kababayan, parang iisa na galaw nila. Iisa na po ang galaw. Oo. So, eto kasi yan po ang pumirma dyan. Para malaman ng ating mga kababayan, eto po ang mga pumirma. Ayan. Oo. Okay? May mga senador, mga kababayan, na nagsasabi na wala daw silang nakitang blanco. Oo. Walang, bakit? Okay na. Yung kampo ni PRRD, may nakitang blanco. Yung kampo nila Raul Manuel, may nakitang blanco. At yung isang kongresista na in-interview ng isang mainstream media, may nakitang blanco. Pero kayo, wala kayo nakitang blanco. Why? Baka nakapikit kayo nung binubuklat nyo yung mga papel. Wala talaga kayo makikita nun kung nakapikit kayo, boss. Bossing! Bakit yung iba nakita na may blanco? Si Amy Marcos, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, hindi nga sila pumirme. Bakit? Dahil nga blanco. Pero bakit itong ibang kongresista na miyembro pa man din ng Finance Committee, both, kongresista at senator, miyembro ng Finance Committee dyan sa Kongreso at sa Senado, bakit wala silang nakita? Pag nagbabasa ho ng dokumento, lalo na po ng napaka-importanteng dokumento, binubukas po yung mata, Oo. Binubukas po yung mata para makikita ninyo. Kasi kung nakapikit ho kayo, aba hindi po talaga makikita yan. Sino mga pumirma dito? Eto na. Oo. Sino mga pumirma? Sino yung nasa taas? Wait lang Basahin ko lang dito sa cellphone. Kasi medyo, medyo malabo talaga mata ko eh. Ito. Sino pumirma? Yung nandyan sa taas, mga kababayan, pinakauna, Senator Grace po. Yan. Okay? Ang pangalawang pumirma, Senator Cynthia Villar. Wow! Okay, tandaan nyo yung mga pangalan ng pumirma. At parang hindi nila nakita yung mga blanco. Si Senator Bato, hindi pumirma. Si Senator Pia Cayetano, hindi pumirma. Okay. Pangatlo sa pumirma, Senator Win Gatchalian. Aba po, kaya pala hindi mo nakita Kasi pumirma ka dito. Ayan Win Gatchalian. Siyempre naman, dahil pumirma ka dyan, hindi mo aaminin na nakita mo. Kasi, pag inamin mong nakita mo na may blanco at pumirma ka, ibig sabihin nun, may plano ka rin. Di ba? Ibig sabihin, kasabwat ka. Ano sinasabi niya? Hindi daw niya nakita No? Yung secretary daw niya ang nag-check niya. Kinangina, ba't kayo pa nandyan? Ba't kayo naging senador pa kung secretary lang nyo naman pala ang ipapatsikin ninyo? Di sana yung secretary mo na lang naging senador. Diba? Yan ang problema sa atin, mga boss So, hindi raw niya nakita.
yung blanco. Kasi, yung pala pumirma siya dito. Ha? Ito pa. Si Senator Bongo, hindi pumirma. Loren Legarda, hindi pumirma. Oh, oh. So, ito ang counterpart. Hmm. Ang counterpart sa Congress, kinang-ina. Lahat sila pumirma. Ang lupit nyo talaga sa Kongreso. Oo. Lahat sila pumirma. Oo. Unang-una dyan, sa pinakataas, ito sa bandang kanan, Representative Saldico. Wow! Malo talaga, ha? Pangalawa, Representative Estela Kimbo. Uy! Ito pa, Representative Aurelio Dong Gonzales. Ito po, kinangina mga sira kredibilidad ng mga to, Representative Danilo JJ Suarez. Quezon yan. Oo. Quezon. Tumatakbo, Tumatakbong party list yung asawa nito. Huwag niyong iboboto. Yung Alona party list, huwag niyong iboboto yan. Oo. Representative, pang ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Representative Manuel Jose Manya Dalipe. Ito yung mga ito yung mga aso ni Martin Romualdez. Ito pa, lalo na ito. Representative Jude Asidre. Kapangalan ko pa naman to, Jude Asidre. Yung bata ito ni Tambaluslos na taga-tingong party list, iboto nyo pa yung mga yan, Representative Neptali Gonzales. Neptali Gonzales, yan po, yung nakikita nyo sa screen, mga kababayan. Yan po, yung mga pumirma doon sa blanco na bicameral report. Okay? Okay, painom muna. Medyo maganda itong usapan natin. Painom muna. Yan. Okay, okay. So now, importante po kasi, mga kababayan, na nagkakaroon po tayo ng check and balance. Okay? Kaya nga po, magkakaiba ang sangay ng gobyerno at may kanya-kanya silang kapangyarihan. Okay? Merong judiciary, executive, at legislative. Di ba? Para may bumabalanse. Oo. Para may bumabalanse. Tatlo po yan. Pero parang ngayon, wala na pong nangyayari. Wala na pong power ang judiciary. Parang yung executive nga, nawawalan na rin ng power Kasi, yung legislative, yun na po, ang parang siga sa gobyerno. Na walang iba, kundi si Martin Romualdez and Croc Friends. Sila-sila na po, mga kababayan. Sila-sila na po ang nagdedesisyon kung anong mangyayari sa Pilipinas, kung saan mapupunta ang kwarta ng Pilipinas. Sila-sila na po. Pero ako, bumilib ako dito. Bumilib ako kay John Vic Remulla. Although hindi maganda tingnan na dalawa silang magkapatid, Dalawa silang magkapatid na nasa gabinete ni Marcos kasi medyo nawawala yung tinatawag natin na delikadesa. Pero, paano ba? Ganito. Ako bilib ako dito kay, John Vic Remulla. Nagtanong-tanong ako dito. Matagal na ako dito sa Cavite. Pero, nagtanong-tanong pa rin ako kung kumusta naman si John Vic Remulla. Si John Vic Remulla pala, mga kababayan, madali daw lapitan. Okay? Madali lapitan, tsaka gumaganap talaga. Nagtatrabaho talaga bilang gobernador. Gobernador ng Cavite. Kasi, wag na tayong ako, hindi na ako magpapaka-plastic. Maganda naman talaga yung Cavite. Maganda yung Cavite. Maganda yung mga kalsada, maganda yung mga establishment, mga infrastructure, maganda ang Cavite. Kaya nga ako, bilib ako dito kay John Vic Remulla. At lalo pa niya ako pinabilib nung nagsalita siya. Regarding dito sa pondo. Sa pondo
ng ating bansa sa 2025. Dahil maging ang kanyang hawak ng mga ahensya, mga kababayan, ay tinapyasan. Okay? Tinapyasan ng pondo, pero hindi siya nanahimik. Okay? Hindi siya nanahimik, no? Yung DSWD, tinapyasan ng pondo, di ba? Nagsalita ba si si Gatchalian, yung kapatid ni Sherwin? Hindi nagsalita, di ba? Yung PhilHealth, binawasan ng pondo, hindi sila kumontra. At ito pa, yung AFP mismo, Armed Forces of the Philippines, binawasan ng pondo, hindi nagsalita. Pero ito, DILG, ang hawak niya mga pulis, di ba? Ni John Vic Remulla. Nagsalita siya. Palakpakan natin ni John Vic Remulla. Palakpakan natin. Ganyan dapat may nakikita tayong ganyan. Dapat may nakikita tayo na kumukontra. Panoorin po natin itong video. The original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Patuloy na pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga departamento para hanapan ang mga programang nawalan o di kaya nabawasan ng pondo. Sa pinirmahan niya, kinakina. Nakakahiya ito, mga kababayan. Nakakahiya ito sa buong mundo. Dahil yung presidente ng Pilipinas pumipirma na hindi niya alam yung kanyang pinipirmahan. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi po niya chinek. Hindi niya chinek thoroughly lahat ng item. Tamad niya eh. Ganyan kapag mahina, tamad, na presidente, walang pakialam, pirma lang ng pirma yan. Kaya ngayon, nagkakaproblema tayo. Yung mga binawasan daw, yung mga binawasan, ay hahanapan ng paraan. Para madagdagan ulit. Saan kukuha ng pera? Uutang ka ulit. Pilipino na naman magbabayad. Kung chinek mo sana yan, bago mo pirmahan, kung nakita mo, ganito, ganyan, bakit ganito, bakit ganyan, kung chinek mong ganon, okay sana. Wala sana tayong problema. Ang problema, pirma ka ng pirma, hindi mo naman alam kung ano pinipirmahan mo. Bobo rin eh. ang pinal na bersyon ng 2025 national budget. Sa pulong niya sa Department of the Interior and Local Government, nakita mahigit 1 bilyong piso na wala sa ilang priority projects tulad ng Information Technology o IT program ng PNP National Police Clearance System at maging drug-related integration at generation system. At kapuna-puna kung saan daw inilaan ang mga pondo. Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Patay tayo dyan. All-terrain amphibious vehicle Region 5. Sino ba yung taga Region 5? Pakikatok nga nyo si Saldi ko. Yung sa DILG na budget, kinuha, inilagay sa Region 5. Bakit? Sino ba yung appropriation chairman? Noong panahon na yon, di ba si Saldi ko? Kaya nga sinasabi ko walang kwenta yung pagtanggal-tanggal kay Saldi ko na yan eh. Walang kwenta yan dahil nagawa na niya yung gusto niyang gawing pukin ang ina. Di ba? Tanggalin mo yan, wala na eh. Nakuha na niya yung gusto niya, kaya tanggalin mo yan, baka pinagtatawanan ka pa niyan. Ang maganda niyan, imbestigahan nyo, panagutin ninyo. Di ba? Dahil, eto mga kababayan, 100% anomalous po ito. Oo. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500. Specific for Region 5? Wow. Special Ako, matutuwa ako, taga Bicol ako eh. Di ba? Matutuwa ako eh.
Taga Bicol ako, mga kababayan. Kung yung project na yan, mapupunta talaga sa dapat puntahan. Oo. Matutuwa ako eh. Kaso hindi eh. Ang hirap pa rin ang probinsya namin. Bicol. 100 million pesos sa intelligence fund. Pinababalik daw ng Pangulo ang mga inilipat na pondo sa orihinal na paglalaanan, ang 500 million pesos sa Intel Fund. Tayo na pinalilipat. Pirmado na, boss. Batas na po yan, boss. Alam niyo ba, boss, yun? Ganap na batas na yan. Oo. Para mapawalang bisa ang batas na yan, gagawa ka ulit ng isa pang batas. Yan ina talaga, boss. Tuloy. Pinalilipat daw para sa isang integrated 911 system sa buong bansa. Kapag naisa katuparan ng proyekto, makakaresponde mga pulis o bombero sa anumang emergency sa loob ng 3 minuto. Maganda mga tinutukoy na layunin ng ehekutibo sa paggawa ng paraan para hanapan ng pondo. Okay na. Iban Mayrina. Kitang-kita nyo na katiwalian eh. Pinagtatanggol nyo pa eh. Oo. Pinapabango pa pangalan eh, no? Magkano ba? Mga tinanggalan ng mga kongresista sa ipinasang GAA. Pero paano ito gagawin? Gayon nakatakda sa GAA na isa ng ganap na batas kung saan ilalaan at kung magkano ang pondo sa bawat linya nakasaad dito. Sagot ng DILG rito, ang isang linya sa veto message ng Pangulo. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in the budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program's priorities of the government. Yon, okay. Base doon sa vetoed achuchuchu, doon sa batas, mga kababayan, pwede naman po gawa ng paraan ng national, okay? Kumbaga pupunuan yung kulang. Ang problema nga doon sa kukunin yung budget. Kasi lahat po ng pinirmahan na budget na yan, naka-appropriate na yan eh. Appropriated na yan or pinaghati-hatian na yan ang lahat ng ahensya ng gobyerno. So, ibig sabihin, wala na natira. Di ba? Sa bagay, may mga insertions naman, di ba? May mga insertions, tapos yung tinatawag nilang, tawag dito, basta mayroong billion-billion dyan na emergency budget, baka doon nila kukunin. Yan ang problema eh. Yan ang problema sa, yung mga tawag dito, yung mga pumapasok sa trabaho na mag-aaral pa lang. Magti-training pa lang. Yung iba nga bago ka pumasok sa Jollibee. Di ba? Bago ka pumasok sa Jollibee, bago ka pumasok sa mga kahit anong fast food, tinitrain ka muna eh. Bago ka isalpak doon sa actual na pagiging crew or pagiging manggagawa mo, ititrain ka muna. Oo. Yun po yung sa mga trabaho. Pero yung ibang usapan kasi yung sa gobyerno eh. Pag sa gobyerno mo ginawa yan, yung magte-training ka pa lang habang ikaw ay nasa posisyon mo, wala. Trial and error yan. Oo. Katulad ng nangyayari ngayon, this is a trial and error government. Oo. My God. Oo. Ito. Tuloy natin. Ayan na. Ang problema. Mahina talaga. Lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte, tama talaga. Walang alam. Mahina. 'Di ba? So tayo na naman ang pahihirapan yung mga Pilipino. Kasi yung budget na yan, pag nagkaubusan na, mangungutang sila at kasama tayo sa pagbabayad yan. Kukunin yung pambayad yan sa buwis natin.
At ang problema dito, hindi lang tayo. Pati sa kaapu-apuhan mo, ha? Sa laki ng utang natin ngayon, pati apu-apuhan mo, kung may magkakaroon ka man ng apo, magbabayad na. Oo. Pero ito, may suggestion sana ako kay DILG Secretary, no? Sana alagaan nyo po yung mga ahensya na saklaw ng DILG. Hindi lang po yung sa inyo. Okay? Pati yung mga lahat na nasa baba ninyo na mga sako po ninyo, sana alagaan nyo po, no? At kahit hindi po ninyo sako, kung meron kayong hand, no? Kung meron kayong magagawang paraan para i-neutralize or ipatas man lang ang labanan. Kasi ako naniniwala maayos magtrabaho si John Vic Remulla. Okay? Kasi kumontra nga siya eh. Sana kontrahin mo rin, sir, yung iba pang mga hindi maganda na nangyayari sa ating gobyerno kahit ikaw ay appointed ni Bongbong Marcos Jr., sana magsalita ka kung may nakikita ka na mali. Kasi dyan po kayo magugustuhan ng tao eh. Okay? Yung kumukontra ka pag may mali, at syempre, yung pupuriin mo rin pag may nagagawang tama. Pero kung may mali ka na nakikita, nandyan ka na sa gobyerno, tapos nagbubulag-bulagan ka, hindi po magandang gawain yun. Kasi kaya po kayo nilalagay dyan sa gobyerno para may tagabantay ang taong bayan, tagapagtanggol ang taong bayan, at tagapagtanggol ang ating bansang Pilipinas. No? Pero sa tinuran ni DILG Secretary John Vic Remulla, nasa pool dito si Bongbong Marcos. No? Kaya nga dali-dali siyang sumagot na dadagdagan daw or ililipat yung ibang budget. Yung ililipat, mga kababayan, di ako naniniwala doon eh. Yung pupunuan, yung nawalang budget doon sa DILG, pwedeng punuan yon, pero hindi yan pwedeng kunin na doon sa budget na pirmado na GIA 2025. So baka mangungutang na naman, mga kababayan. Pero ito napahiya dito sa si Bongbong Marcos sa pagbubulgar ni John Vic Remulla. Pero kaya ingat ho kayo, Sir SOJ tuloy. Wala pala 'yon. Hindi magaling 'yon. Walang sinabi 'yon kay John Vic, yung taga DOJ. DILG. Secretary. Malayong-malayo si Abalos dito eh. Kasi hindi ito uma-acting-acting lang. At yung palakpakan natin. Yung sinabi niya na uunahin niya yung Cavite, uunahin niya yung Cavite na ipapasara yung Pogo. Yan, yung diyan sa Island Cove, araw-araw kong dinadaanan yan. Araw-araw kong dinadaanan, sarado na. Thank you. Thank you, Sir John Vic Remulla, sa pagtupad mo sa iyong ipinangako. Yan, sarado na po yung nandyan na mga building dyan sa Island Cove. At sana, itong pagpapasara na ito, ay totoo ito, hindi yung ililipat lang kung saan-saan. Hati-hatiin para maging maliit na grupo para hindi halata. Hindi sana ganon. Kasi, ang balita natin, yung mga malalaking pogo, pinaliit at nilipat, in-spread all over the Philippines. Maliliit lang na lang sila ngayon para hindi masyadong halata. Sana hindi ganun po yung nangyari, Sana kung pinasara po talaga, tapos. Sarado. Hindi inilipat. Pero ingat ho kayo. Kasi pag kumokontra po sa administrasyon ngayon, medyo napag-iinitan po. Oo. Yung ginawa nyo ho, malaki pong kahihiyan po yon sa kasalukuyang administrasyon dahil nabuking ho yung incompetence ng gobyerno ni Marcos. At syempre, mag-ingat po kayo dahil may bumibida-bida po ngayon. May bumibida-bida ngayon diyan sa Quadcom, si Barbers na nagyayabang, na parang hinahamon pa nga yung ahensya nyo, sir, Kasi hawak nyo mga pulis, di ba? Si Grijaldo, nasa umbrella nyo po yun. Si Grijaldo, di ba?
hinahamon po yung mga kakampi ni Grijaldo na doon daw ho magyabang sa harap ng Quadcom. Kasama po kayo doon kasi kakampi kayo ni Grijaldo eh. Oo. Pulis si Grijaldo, pulis ho ang hawak nyo, mga pulis po ay kakampi ni Grijaldo. Oo. Pero kung hamon-hamonin, bastos-bastusin ho ni Barbers, nakita nyo naman ho siguro doon sa Quadcom, doon sa hearing-hearing, kung paano nila bastusin si Grijaldo at hinahamak yung pagkatao, parang damay na ho kayo doon, sir. Oo. Hindi ho ito datakbo daw kasi parang gusto ata ho nito ay masungkit din po yung pagkaka-DILG secretary. Oo. Oo. Kaya nga po, bumabanat ng bumabanat ito eh. Nagpapakitang gilas po na akala mo napakatapang ho eh. Oo. Nakala mo sumabak siya sa gera katulad ni Grijaldo. Yan. Oo. Oo. Pero, ganun pa man, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsasalita dahil may nakikita po kayong mali. Pero sana, hindi lang yung mali sa inyong ahensya ang mapunain ninyo. Pati yung pagkakamali sa ibang ahensya na mayroon po kayong hand, sana po marinig namin yan. Dahil ulitin ko, dyan po kayo magugustuhan ng tao. Tingnan nyo yung kapatid nyo, kung ano-ano pinagagawa, pinagsasabi. Kaya ganit na po ang tao sa kanya. So, wag nyo pong hayaan na mangyari sa inyo yung galit ng taong bayan na ipinupukol sa kapatid ninyo. Di ba? Pero ako naniniwala naman ako na si John Vic Remulla ay matino talaga ito. Matino ito, mga kababayan. Okay? So yun, patuloy po tayo na magmamanman, patuloy po tayo na magbabantay, lalong-lalo na kung kapakanan ng ating bansa ang pinag-uusapan. Alright? So please comment your thoughts, your opinion on the comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod nating upload. Okay? And once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.